Praise the Lord. Ayan, mga kapatid, gising na ba kayo? Amen. Isa pang palakpak sa Panginoon. Amen. Purihin ka, dakilang Diyos. Sambahin ka. Parangalan, luwalatin ang iyong pangalan. May mga bagay na nakakatuwa, nakakapagbigay galak, Panginoon, sa aming mga puso. Kaya maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Jesus' name, gamitin mo ang iyong lingkod ngayong hapon. Tulad ng paggamit mo sa iba, maging blessing po ang conference na ito at maging blessing ang iyong lingkod, maging kalakasan kami ng bawat isa, Panginoon. In the name of Jesus, amen, amen. Praise the Lord. Kung meron kayong mga Bible, nais kong makibukas kayo sa Luke chapter 8, verse 1 to 3. And it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. And certain women which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, Joanna, the wife of Chosa, Herod's steward, Susanna, many others, were ministered unto him for their substance. Ministered unto him for their substance. The Lord bless you. Pwede na kayo makaupo. Ang aking naitukas sa aking session, mga kapatid, ay financial support for evangelism. Mga kapatid, you will notice sa ministry ng Panginoon, meron din po siyang mga supporter. At ito po, karamihan ay halos lahat nga ay kababaihan. Kababaihan. Mga mayayaman marahil ito. It shows dito nga si Mary Magdalene. Iyan ay may pera siya. Nagsusupport siya eh. Kasi mahirap mag-support sa hangarin lang. Wala kang inaabot. Oo. Kaya may mga pera. Itong mga tao pang iba, si Joanna, asawa ng isang katiwala ni Herodes. May pera. At si Susana at marami pang iba. Yan. Naglilingkod, nagsusupport sa Panginoon, galing sa kanilang, sa ibang translation, galing sa kanilang personal na resources. Sila ay mga volunteer. Sila ay mga bukal sa kalooban, hindi pinapakiusapan. Sila, mga kapatid, ay kusang tumutulong, sumusuporta. Huwag natin gamitin yung tumutulong na salita. Umaambag, nagko-contribute, nakikipag-partner sa gawain ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, nasa likod niya ang mga babaeng ito. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sapagkat meron siyang Maria Magdalena na supporter. Meron siyang Joanna. Meron siyang Susana at marami pang iba na sumusuporta sa Panginoon. At sa ating panahon ngayon, tayo po ay nahaharap, mga kapatid, sa napakalaking responsibilidad. Particularly, tayo mga Pilipino sa huling araw na ito. Meron tayong malaking responsibilidad na hindi ibinigay ng Panginoon sa ibang mga bansa. Napapansin niyo ba na ibinabalik na sa Asia ang missionary works? At tayong Pilipino, ang mukhang, hindi lamang mukha, ang ginagamit ng Panginoon sa pamamagitan ng poverty, nagkaroon ng diaspora, at sa pamamagitan ng diaspora, nag-i-export tayo ng mga tao. At ito ay nagiging rider ng spiritual responsibility para tayo ay makapagpadala rin ng mga kapatiran.
Huwag na maiba. Ako, yung mga aking dalawang anak, nag-aral, nagtrabaho ngayon, mga missionary na. Kayo, may mga church member tayo, mga anak ninyo, nasa ibang bansa. Connected na, involved na sa mission works. At sa lahat kasi ng sulok ng mundo, mayroong Pilipino. Kaya ito na ang panahon, mga kapatid, na ang ating pagtingin ay itingin na natin beyond boundaries. Sa uttermost part na ng mundo tayo tumingin. Sa region beyond. Imagine, ilang billion na ang population natin ngayon sa ating bansa, lamang 114 billions. Minsan inaabot ako ng hiya sa Panginoon sapagkat out of, sa area ko lang, sa Tondo mga kapatid, hindi mabilang na tao ron eh. Daming tao sa kalye, ang daming tao sa kalsada, kalye, kalsada, pareho lang yon. Daming tao sa ilalim ng tulay, hindi mo na mabilang. Sa basurahan, ang daming tao. Oo. Kako Panginoon kami, ilan lang. Oo. Ilan lang. Dahil yung lugar namin maliit. Kaya tumingin na tayo mga kapatid sa lost world. Ngayon sa areang finances, ano ang maiaambag natin para magtulong tayo, makatuwang tayo, makapag-ambag tayo sa gawain ng Panginoon? Kailangan ang huling araw ng mga Maria Magdalenang supporter. Chosa, asawa ni si Susana at marami pang hindi lamang kababaihan, mga negosyante, mga kalalakihan, mga kabataan, mga estudyante. Lahat yan. Kahit mga basurero. Maturuan natin silang magbigay. Sapagkat sa buhay na ito, binigyan tayo ng Panginoon ng dalawang malaking responsibilidad na inaasikaso, inaaligaan, at tayo mga kapatid, ang mga nakaharap dito. Ano po yun? Dalawang pamilya. Meron tayong physical family at meron tayong spiritual family. Lahat tayong mga pastor. At tayo ay mga nautusan na magpakarami. O diba sa Genesis 1:28-29, ang utos ng Panginoon sa atin, nung ikasal ng Panginoon sila sa kasiibang utos ng Panginoon, magpakarami kayo. Magpakarami kayo. Tinuruan tayo ng technology. Mabuting yun ang kasalan. May kasalan na ba via technology na yun? Meron na rin. Pero saan ang honeymoon? Huwag naman. Dahil hindi dadami yun. You see, meron tayong dalawang pamilya na inaalagaan. Yung spiritual family, ito mga kapatid ay qualitative na produce o kaya children natin na dapat paramihin. Kailangan natin magpagamit sa Panginoon. Ngayon, sa area ng finances, tayo ang nagpro-provide ng lahat ng ito. Ngayon sa church, ay nagkakatulong-tulong. Kaming mga pastors, employed tayo ng Panginoon sa area na to, at ang provider natin dito, ang bossing natin dito, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang kapatiran. Tanda natin, noong magpatayo ang Panginoon ng templo, diyan sa Exodo 25. Sabi ng Panginoon, Moses, gusto kong manahan sa gitna ng among the nation of Israel. Now, build me a sanctuary that I may dwell among them. So may utos ang Panginoon, magtayo ka ng templo dahil gusto kong makasama ang aking bayan. Titira ko sa gitna nila. Ano ang itinuro ng Panginoon para yung ipinag-uutos na mabuild ang tirahan ng anak ng Diyos at saka ng Espiritu ng Panginoon, ay sabihin mo sa bansang Israel na ibigay nila ang kanilang mga ginto, kanilang mga pilak. Ibigay nila ang kanilang mga yaman, anumang meron sila, ibigay nila para maitayo ang templo. Hindi nagpaulan ang Panginoon ng ginto, ng silver and gold. Hindi nagpaulan ang Panginoon ng mga bato, mga marmol, mga tiles o kaya kahoy. Ginamit ng Panginoon yung tao.
Magbigay kayo. At nagbigay ang mga tao. Naitayo ang templo, mga kapatid, dahil sa pagbibigay. So ang aking ituturo sa inyo para masuportahan natin ang ating trabaho, ang evangelism, ay una, magbigay. Magbigay. Lahat magsabing magbigay. Utos siya ng Panginoon na magbigay. At ipinakita na tulad ng illustration ng Exodo 25. Para magkaroon ng tirahan ng Panginoon, inutusan ng tao magbigay. Sa ating panahon, ganoon din. Sa 6:38 ng Lucas. Ano ang sabi ng Panginoon? Utos. Hindi lamang pakiusap. Magbigay kayo. Magbigay kayo. At para bigyan din kayo. Hindi lang precise ang Panginoon na magbigay kayo sa evangelism. Magbigay kayo para bigyan din kayo. At ang ibibigay ay magandang sukat. Siksik. Siniksik pa. At umaapaw pa. Pag nagbigay ka, yun ang ibibigay ng Panginoon. Sino ang gagamitin ng Panginoon na magbigay? Tao din naman. Shall men give? Saan? Sa iyong bosong. O di ba sa Bible lands na natutuwa natin, yung pastor ng mga tupa, meron siyang tulad ng apron na nakasabit sa leeg hanggang dito sa ibaba. Na ang bulsa noon, malaki, nagkakasya yung mga naliligaw o kaya may sakit na mga batang tupa pa. Kung anong tawag sa tupa na bata pa. Linalagay po doon yon. Saan ibibigay ng Panginoon yung gantimpala, yung reward, noong pagbigay mo? Sa bosom mo. Pag nagbigay ka, hindi yan ibibigay ng Panginoon sa iyong kapitbahay o kapwa-pastor. Ikaw din ang bibigyan. Kapag hindi ka nagbigay, ano ang kabaligtaran noon? Pag hindi ka nagbigay, wala rin magbibigay sa iyo. Kaya hamon sa atin yan, magbigay kayo. Yung magbigay na hindi na nagkwikwenta, hindi umaasa na susuklian, bahala na ang Diyos doon. Ang principle, sabi ni Solomon, cast your bread upon the waters in few days. You will find it. Ganyan ang pagbibigay, attitude ng pagbibigay. Liberal, cheerful giving. Hindi nag-i-expect ng something. Hindi nanunumbat. Hindi nagkikwenta. Just give and give. Then you will receive good measure. Press down, shake it together, running over. From nowhere, may darating sa'yo, bibigyan ka. Lahat tayo may testimony ng ganon. Kaya kung hindi ka nagbibigay, may testimony ka rin. Magbigay ka na, kapatid. Pero sa UP si Pastor, sana nga. Kaya mga kapatid, yan ang unang turo ng Panginoon, magbigay tayo. At pagbigay natin, ito naman ang yung direksyon sa paggamit ng tinanggap mo. Alright? Pag tinanggap naman natin yung bigay, mga kapatid, wag naman natin ariing atin yun lahat. Wag nating ariin lahat. Gumawa ka ng formula ayon sa mga pangangailangan, ayon sa need mo, ayon sa desires mo, gawan mo ng formula para balanse. Kunin mo yung para sa iyo, ibigay mo yung para sa church, ibigay mo yung para sa pagtulong, ibigay mo yung para sa department, sa evangelism, everything. Gawin natin yon, balansein po natin. May testimony ko dyan eh. May nagsimba sa simbahan noong araw. At medyo mapera
Sabi niya, Pastor, dahil 10%, tinuro ko yung tithes. Pastor, 10% ng tithes? Yung 10% yung palang tithes? Pastor, kung malaki ng tithes mo, ano ang gagawin mo? Ganon siya kaprangka. Pero totoo siya. Totoo ang puso niya. Di binigyan ko siya ng aking projection, ng formula sa simbahan. Binasa niya. Maganda ho ito, maganda ho ito, maganda ho ito. Kaya ngayon, tuloy-tuloy siya. Dahil meron akong naipresenta na formula ng giving. So, salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yun naman para mabalansin natin ang mga tinatanggap natin. Kasi kung wala tayong direksyon, wala tayong goals, wala tayong objective sa pera, pag dumating yan, nako, palitan na yung refrigerator na yan, palitan na yung sopa na yan, palitan na yung sasakyan na yan, bumili ka ng 100 ng Amerikana ng barong. Zero balance ngayon ang ministry. Tapos kukuha, special offering tayo sa Pangopa, special offering tayo sa utilities, special offering tayo sa mga iba pang mga gastusin na simbahan. Magtataka yung malaki mag-tithes in offering. Pambira. Ibig sabihin, sa loob ng bla bla bla. Mga kapatid, alam ng kakapatiran yan. Nase-sense nila yan kung tama ang management mo ng pera, kung tama ang handling mo ng pera, kung tama ang expenses mo ng pera. Kaya, kidaw ka. Kailangan matuto tayo mga kapatid, magbalanse, magkwenta, gumawa ka ng formula. Say, praise the Lord. So ayan, para yung tao lalo pang magbigay. It is more blessed to give than to receive. Mas pagpapalain, yung nagbibigay. Kaya sa ministry namin, excuse me, yun, pasensya na kayo, kaya pagka may blessing, gawa kami ng project. Nabanggit ko nga sa CLD Section 3 Conference, 40% ng aming income napupunta sa mission. Magpapaaral kami ng mga missionaries, mga estudyante. Alam naman yung recording natin. Yan ay, mga kapatid, maging blessing tayo. Makitaan tayo na nagmamanage tayo, humahawak tayo. Ang tawag sa atin, steward, hindi atin yan. Hindi atin yan. Okay? Praise the Lord. Lalo na ngayon, pinagpapala na tayo ngayon. Harvest time na ngayon. Ngayon, ang isang napakagandang principle sa pagbibigay ay simple lang. Sabi ng Panginoon, ibigay yung kay Cesar. Yung para kay Cesar, ibigay mo kay Cesar. At yung para sa Diyos, ibigay mo sa Diyos. At yung para sa iyo, ibigay mo, kunin mo. At yung para sa pamilya mo, ibigay mo. Kunin mo. At yung hindi sa iyo, huwag mong kunin. Kasi may tawag doon. Ano ang tawag doon sa kinukuha yung hindi kanya? Saan mapunta tayo magnanakaw? Di ba tayo natatakot doon? No, sorry walang magnanakaw dito. Sorry. Kaya mga kapatid, kung ano yung para sa Panginoon, ibigay mo. Ano ang hinihingi, inuutos sa atin ng Panginoon na ibigay? Ilang porsyento? Panahon, 430 years before Abraham exist. Meron ng tithing principle doon sa Hammurabi. Sa batas noon, yun ang empire noon sa panahon ni Chedorlaomer. Meron na silang tithing. Nabasa ko yung libro na The Richest Man in Babylon. Almost all the people in Babylon were rich because they give their tithes.
And they save 10% out of their income. Praise the Lord. Kaya noong pa hanggang ngayon, hindi po yan. Huwag nating paniwalaan yung isang namatay ng preacher na hindi niniwala sa tithing. Gusto niya 100%. Sa Panginoon, 10%. Si Abraham nagpakita ng halimbawa. Hebrews 7, Genesis 14, nag-ikapo si Abraham. Si Jacob, chapter 28, nangako na magbibigay ng kanyang ikapo. Pauwiin lang sa promised land. Ibigay lang ang kanyang pagkain, ang kanyang clothing, ang kanyang tirahan. Mag-iikapo siya. Before the law was given. Kaya, mga kapatid, wag kayong malungkot. Halos 30% lang ng mga pastor ang nasisense namin na faithful sa tithing. Nasaan yung 70%? Ang tawag ko sa kanila ay tithes evader. Pag hindi ka nagtitithes, tithes evader. Criminal offense po yan. Pwedeng embarguhin ng gobyerno sa iyo. Ang lupa mo nga lang, hindi mo mabubusin ng 10 years. Embarguhin na yan ng gobyerno. Ang kumpanya mo, pwedeng embarguhin. Isara. Pag tax evader ka. Kaya ang church natin, mga kapatid, minsan divided by 2, divided by 3, divided by 4, divided by 5. Hanapin nyo yung ilalim. Baka may anay. Pagdating sa faithfulness, pagdating sa obedience, pagdating sa money matters, pagdating sa desires, pagdating sa money handling, baka may problema tayo. Magkonsulta tayo sa mga pinagpala na at expert na dyan. Consult them. Ang Bible lang kumpleto na. Alam nyo, hindi naman natin kinakailangan. Walang mga technical tulad ng technology ngayon na maraming pag-aaralan. Wala ka nang dapat pag-aralan pa sa pagiging matapat. Napakasimple lang naman ang pagtatapat. Magtapat. Paano ka maging matapat? Magtapat. Paano ka magiging matapat? Magtapat. Wala nang ibang sagot doon. Pastor, paano ako magiging matapat? Magtapat. Paano? Nagbibigay ka ba ng 10%? Pag hindi na kumibo, at medyo parang laglag na balikat, magtapat ka na! Magtapat ka na! Baka maimbargo yan. Di ba sabi ng Revelation chapter 1 sa last 2 verses? Ang Panginoon na siyang Panginoon natin, anong gagawin niya sa mga candlestick? Pagka hindi na nakasindi. Mga kapatid, basahin natin. Revelation chapter 1. Give me time. Nabuksan ko ito. Ano ang sabi, mga kapatid? Pwede ba dyan sa... Say hallelujah. Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Say amen. Revelation chapter 1. Ito. Go. Sabi ng Panginoon, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches. And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. So sino yung 7 candlestick? Yung 7 churches. Doon, mga kapatid, sa si Asia Minor. Anong mga condemnation sa 7 churches?
ang hindi pagtatapat, ang pagkawala ng first love, ang panlalamig. Yung feeling na, we are very rich, we need nothing. Hindi na namin kailangan ng Panginoon. Mayaman na kami. Masyado na, dapat magkaroon siya ng conditioned mind. Ang Panginoon laging dumadaan sa gitna, in the midst of the candlestick. Nag-i-inspect ang Panginoon sa candlestick. Sino yung candlestick na yun? Yung pinapasturan natin. Hindi tayo inaabandon ng Panginoon, nakabantay lagi ang Panginoon sa atin. Say amen. Kaya pagka nagbigay ka, tinitingnan ng Panginoon yung wallet mo. O diba, mayroong ganyang senaryo sa Bible? Tinitingnan ng Panginoon yung nagbibigay ng mga Iskriba Pariseo. Very proud sila nagbibigay, ang laki. Yung babaeng biyuda, ang ibinigay niya, yung huling sintimo. Sino ang sinabi ng Panginoon na totoong nagbibigay roon? Hindi doon sa laki, sa kataimtiman, sa katapatan, at sa pag-ibig. Kaya sa nagbibigay. So let us check our spirit, brothers, kapwa ko manggagawa. Palakpak sa Panginoon na malakas. So alam na natin ang Malakay chapter 3. Alam natin yan. Expert tayo dyan. Ang challenge ni Malakay sa atin doon, don't rob or don't cheat God. Hindi si UPC Philippines ang ninanakawan natin. Sa members naman, hindi si pastor ang ninanakawan natin. One time, mayroong church member na nagsasakay sa barko. Nagyayabang pa na siya raw bumili ng mga aircon sa simbahan. Medyo kinilabutan ako. Dahil ang kanyang envelope, pagbaba ng barko, ang tithes niya, 5 pesos. Tinawag ko. Brad, upo ka rito sa office. Bakit mo, pastor? Di ba seaman ka? Opo, pastor. Naintindihan mo ba yung tithes? Opo, pastor. Ba't kung mag-tithes ka, 5 piso? Hindi ko kailangan ng tithes mo, kailangan ko yung kaluluwa mo, magtapat ka. Hindi pera ang hinahabol namin sa iyo. Say amen. So, yun ang challenge, huwag nating nakawan ng Diyos. Yung para sa Diyos, bigay mo sa Diyos. Yung para kay Cesar, ibigay mo kay Cesar. Huwag mong kunin yung hindi sa iyo. Skip the curse. May sumpa. Nakakakilabot yun. Alam na natin yung sumpa. Ang pangako ng Panginoon, pag dinala, hindi ibinigay, pag dinala ang ikapo at mga handog, merong sapat na pagkain or supisyente ang lokal o ang tahanan ng Diyos. Supisyente! Kung insufficient ang finances ng church, something wrong. May problema. Mag-pray, mag-analyze, mag-examine ang puso. May problema. May problema. Sabihin, may problema. Alam nyo ang estado na inyong simbahan. Huwag mong sabihin, pastor, kinukumpara pa. Kasi kayo nasa siyudad, kami nasa countrysides. Kung lugar ang pag-uusapan, kami nga nasa tambakan eh. Nasa tundo, amoy basura. Yung lugar nyo mga kapatid, ang gaganda. Ang pagpapastor wala po sa lugar, sa tao. We pastor the people, not the place. Say amen. Kaya nung conference, sabi ko, natanggalin nyo na yung boundary kasi we don't pastor the place. We pastor the people. Naalala nyo yon? Iba nga, nagalit sa akin. At sinusuri na ako. Ano raw, policy.
Bahala na kayo umintindi mga kapatid. Pero yung nasa heart ko ang intindihin ninyo. We pastor the people. God's people. Not the place. Kami nga sa simbahan, ilang kaming gumagamit. Doon sa Tondo, tabi-tabi kami ni Presbyter. Ang pinakamabait na section sa buong Pilipinas, Section 2 ng CR. Yes, pinagmamalaki ko yung Section 2, pinakamabait na section. Section 2, praise the Lord! Yes, sana. Amen. Sabi ng Panginoon, subukan niyo ko. Saan? Sa tithing. Subukan niyo ang Panginoon. Wala kayong sapat na kalalagyan. Wala kayong sapat na kalalagyan. Huwag matakot kung malaki na. Pagpalalakihin pa yan. Huwag pang hinayangan. Huwag pagdamutan. Dahil ang tawag dyan ng Bible ay robbery. Hindi lamang stealing, robbery. Iba ang robbery sa stealing. Ang robbery may intimidation, may pananakot, kung ano-anong ginawang puwersa. Ang stealing, hindi mo alam. Noong may-ari na ninakawan. Pero ang robbery, mga kapatid, mabigat. Oh, Jesus, help us. Pasasaganahin ka ng Panginoon. Now, third point, mga kapatid, hindi ako magtuturo sa inyo rito na maging scammer kayo, maging kung ano mga fundraising, okay naman yun, pero sundan lang natin ang Bible. Hindi naman sinabi ng Bible, mga kapatid, na, para suportahan nyo ang gawain ko. Hindi sinabi ng Panginoon, para suportahan nyo yan, ito itindan nyo, ito ganito nyo, patubuan nyo ang mga pundo ninyo, i-invest ninyo. Wala sa Bible yan. Pati yung organization natin, wala tayong mandato mag-invest. Yung pera ng department, pera ng simbahan, huwag nyo i-invest. Hindi nyo yan Hindi atin yan. Di ba, sa conference noon, Pastor, nakita ng pera natin, dapat invest na natin yan. Ano ka? Hindi atin yan. Pinagbabawalan tayo ng gobyerno. Non-profit tayo. Kaya, maski ang Bible, bawal ang hoarding. Chapter 6 ng Proverbs. Ang nag-iipon, ang nag-iimbak, lalong nawawalan. Pero ang nagsasabog, lalong nagkakaroon. Giving yun. Ang nagtatago, ang nagmamaramot, lalong nawawalan. At saka huwag tayong, sabihin ko na ito. Huwag tayong mga kapatid, lumaki hanggang sa mag-retire na puro hingi. Puro hingi. Puro hingi. Puro hingi. I rebuke that spirit na puro hingi. Simple lang yun, luhod ka. Luhod! Sa Diyos ka humingi. I own the silver and the gold. I own the 10,000 cattle of the hills. Earth is mine. Earth is my fossil and all things that are therein. Ako may-ari niyan. Simple lang ang payo ng Panginoon. But seek ye first the kingdom of God. And His righteousness, in all these things shall be added unto you. Pasisya na, mag-testify uli ako. Nung magtuturo ako sa church, ako mga kapatid, wala ritong tao magsasabi na hiningan ko. Inutangan ko. Kami mag-asawa, tinuruan ng Panginoon lumuhod. Luhod lang. Mas masarap tumanggap na hindi mo hiningi. Bigay ng Panginoon. Challenge lang yon. Hindi yun para hangaan nyo ako, no. Tinuruan kami ng Diyos. So magpaturo tayo sa Diyos, mga kapatid. Siya ang boss natin, siya ang employer mo.
Siya ang responsible sa'yo. Siya lahat. Siya lahat. Hindi handi ka bang Panginoon? Hindi ka utusan ng Panginoon na magpastor na hindi niya kayang supply ang pagpapastor mo. Ngayon, kung hindi kayo nasusuplayan ng langit, isa lang payo ko, surrender nyo na lisensya nyo. Ganun lang kasimple yun. Kaysa naghihikahos ka, sabi mo, naghihikahos, wala. Tender your resignation. Bigay mo na roon sa iba. Kaysa naghihirap ka dyan, masama loob mo, hindi ka komportable, ang dami mong hinanakit, ang dami mong sentimiento, ang dami mong sinisisi. Mga pastor naman tayo lahat dito eh. Siguro ako, kung hindi man lang ako ang pwede magturo nito, sino? Ako treasurer eh. Say amen. Yung mga report nyo, lahat yan dumadaan sa cellphone ko eh. Pagka nag-forward kayo sa Facebook, tumutunog yung cellphone ko. Kaya very busy yung cellphone ko. Akako, praise God, maraming nag-report. Pag hindi tumutunog, Lord, wala nagre-report. Bakit kaya? Amen. Alam mo, napakasarap magtiwala sa Panginoon. Napakasarap. Napakasarap. Sana na-challenge sa tayo. Next point, attitude mga kapatid, be generous in giving. Maging mabilis magbigay. Hindi yung, alin ba yung pinakamaliit dito? Hindi ko malaki yan. Nakatingin, ang laki na ibibigay mo, bawasan mo yan. Kailan kayo mag-asawa, magkasundo. Hindi yung galante si mister, yung asawa. Huwag ganon. Kayo mag-asawa, pag-usapan nyo, mag-pray kayo na magtapat. Oo. Praise the Lord. Nung araw nga, kung saan nyo ginagamit yung pera, may number 2, may number 3, isang case na beer, di ba? Kung saan, gabi-gabi saan. Ngayon, wala tayong pinagkakagastusan mga kapatid. Yung dalawang pamilya lang natin. Yung sarili mong pamilya at saka yung pamilya ng Diyos. Ano pa? Ngayon, kung pagka may pinagkakagastusan ka pang ibang lima, kung umuwi ka, may kapitbahay kang inuuwian. Amen. Say amen. Be generous in giving. Si Pablo, in-encourage ang mga taga-Korinto na magbigay ng masaya. Magbigay kayo ng masaya. Dahil nagipit ang Jerusalem. Kailangan padalhan. So sabi ni Pablo, sige magbigay kayo ng sagana. Huwag kayong magbigay ng kaunti. Magbigay kayo ng marami. Sapagkat kung gaano karami ang binigay mo, alam ni Pablo ang principles, yun din karami o doble pa, 100-fold pa ang ibabalik ng Panginoon sa iyo. Makikita mo yan sa generation mo mga kapatid. Pag matapat ka, your next generation, makikita mo, sobrang blessing ng Panginoon. Sobrang blessing. Sobrang blessing. Pangako ng Panginoon yan. Yung mga ninakaw ng demonyo, ibabalik ng 6:31 ng Proverbs, ibabalik ng 7 times. Ibabalik ng Panginoon ng maraming beses. Ngayon, kung nalugi kayo, nung uso ang scam, maraming na-scam dito mga kapatid, kalimutan nyo na yon, patawarin nyo na. Huwag na kayong magsintimiento. Huwag nyo nang iuntog ang inyong ulo. Balikan nyo kung ano ang natira sa inyo. At muli tayong lumapit sa Panginoon, paramihin mo muli ito, Panginoon. Ibalik mo yung ninakaw ni Diablo.
ng maraming ulit. Panginoon, magtatapat na ako, magsusupport na ako sa evangelism, magcha-church planting na ako, Panginoon, magpapaaral na ako ng mga future pastors and ministers, gagastusan ko na kanilang tuition fee, magpapadala ko, magpapahayo, bibili ko ng mga kagamitan para sa evangelism. Focus ka lang sa evangelism. Maraming pera sa evangelism. Ang turo ng Panginoon, nung may babayaran silang buwis, ang turo ng Panginoon kay Pedro, pumunta ka ron sa lake. Hindi sinabi na, pumunta ka sa Bubay. Hindi rin sinabi, pumunta ka sa HQ. Ang turo, pumunta ka sa lake, yung isdang mahuhuli mo, buksan mo ang bibig. Meron yun. Nakaugnay po yun sa soul winning na andon sa bibig ng isda ang pera, ang ginto ang pagpapala. Naandon. Wala sa kung saan-saan. Naandon. Kaya mag-soul winning ka lang, mag-evangelism ka lang. Simulan nyo na sa altar, mga kapatid. Itayo nyo ang foundation ng soul winning sa altar. Altar, 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 altar. Iyakan nyo. Pag nagtanim kayo ng luha, aani ka ng galak. Kung meron man tayong pakakapalin ang ating mga tuhod, yan ang ino-honor ng Panginoon. Magtapat, sundin ang aral ng Panginoon. Maging masayahin sa pagbibigay. May nakita na ba kayong nagbigay na, praise the Lord, nakapagbigay ako ng 10,000. Meron bang nagsumigaw, nakita kayong gano'n? Meron. Tumanggap ako ng 10,000. Praise the Lord, hallelujah. Sana. Nagsisi pa, sana umiyak ako sa Lord ng marami. Irony ang turo ng Panginoon. Unahin ang giving. Nandun ang foundation ng blessing. Magbigay, magbigay. Magtapat, magtapat, na tama ang puso. So, ayan. So, next, mga Bible principles. 13:22 ng Proverbs, the wealth of the sinners are transferred to the just. Yung kayamanan ng mga unbelievers, time will come, ililipat ng Panginoon yan sa mga saints. Kaya, get yourself ready. Magtapat na kayo para ready. Para ibinabalik na ron sa kapitbahay mong simbahan, tika Lord, bakit ako wala pa? Luhod muna, luhod. Examine your heart. Tapos examine your formula. You see, baka yung allocation natin, mga kapatid, ay medyo hindi balanse. Ayusin po natin. Marami tayong dapat ayusin. So pangako yan ng Panginoon. Ililipat sa mga mananampalataya ang wealth. Nangyari na yan. Sa panahon ni Esther, yung mga gantimpala doon sa pupuksa sa Israel, binaligtad. Napunta sa Israelites yung gantimpala. Yung mga Egyptian, alipin sila yung mga Hudyo na alipin ng Egyptian for over 400 years. Nung paalis na sila, ilalabas na sila sa Egypt, sa sanlibutan. Pinabaunan sila ng Panginoon. Retroactive ang payment. Punta nyo yung mga Egyptian kapitbahay nyo, kunin nyo, hingin nyo yung mga jewelry nila. Ibibigay yan. Punong-puno ng jewelry ang kanilang wallet. Pinadala ng Panginoon yung kayamanan ng Egypt. Bakit? Pupunta sila sa bagong buhay. Sa bagong lugar. Sa promised land. Kaya, kapatid, easy-easy lang. Ayos-ayos. Mag-antay-antay lang. Ngayon, unti-unti na, tumatanggap na tayo. Unti-unti na, pinagpapala na tayo. Kaya huwag tayong ma-overwhelm sa mga pagpapala. May pagpapala o wala, huwag mabago ang attitude. Huwag mabago
Huwag tumaas ang ilong. Huwag lumaki ang tainga. Huwag kung tumingin galing sa paa hanggang ulo, ulo hanggang paa. Huwag mag-despise, huwag mangmata. Say amen. Naalala ko, hindi nakakalimutan nyo, yung father-in-law ko, isa siyang diplomat. Pero Trinitarian siya. Nomer, pag nagpastor ka, maraming bumagsak dahil sa pagpapala. Maraming nagtagumpay dahil sa kahirapan. Nakakahiya na ikaw ay masisira sa pera. Masira ka na sa ibang bagay, wag lang sa pera. Nakakawala ng integrity. Nakakapanliit ng katauhan. Tandaan mo yan. Opo, tay. Hindi yan nawawala. Bilin ng isang mamamatay. Yung para sa atin, tanggapin natin. At gamitin natin para sa ating master sa purpose na ito. So ayan, church, may pangako ang Panginoon. Paniwalaan niyo ang pangako ng Panginoon. Doon sa Marcos 10:28. Nais kong basahin natin dito sa screen. Mark chapter 10, verse 28. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. Yan. And Jesus answered, said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house or brethren or sisters or father, mother, wife, children, lands for my sake and the gospel. The promise, verse 30, but he shall receive 100-fold. When? Now. In this, inulit pa, in this time, nire-emphasize pa ng Panginoon. Ang sumunod dahil sa akin at sa Ebanghelyo, iniwanan ang lahat ng bagay sa mundo, tatanggap. Ibabalik yung iniwanan ng maraming beses. Ngayon at sa panahon na ito, mga bahay. Magpapaupa kayo ng mga bahay. Mga kapatid na lalaki at babae, mga ina na supporter, mga anak, mga lupain, may persecution nga lang. Meron pa nag-aantay na gantimpala sa kabilang mundo, eternal life. Church, believe this word. This is the words of Jesus Christ. May blessing na nakalaan sa inyo ngayon. Dahil sumunod tayo. Ipangaral natin ang Ebanghelyo. Abutin pa natin ang hindi pa naaabot. Mag-initiate na kayo, mag-plan na kayo. Kumilos na, immobilize na ninyo ang inyong local church, ang inyong pamilya sa gawain ng Panginoon. Yung ibang pastor, yung anak ayaw magpastor. Bakit? Yun ang tanong ko, bakit? Bakit? Sino rito ang may pamilya na lahat nasa ministry ang mga anak? Manugang, apo. Di ba nakaka-bless yan? Kung nasan yung anak mo? Meron akong church, pinakamatandang simbahan, nag-preach ako one time. Tinanong ko, sino sa inyo ay ilan ang mga naging professional, mga businessmen sa inyong local church? Nasa abroad, mga matatagumpay na buhay, taas sila kamay, madami-dami. Praise the Lord, pinagpala kayo ng Panginoon. Ilang pastor naman ang na-produce ninyo sa church na ito? Isa lang
ang nagtaas ng kamay. Ilang taon na po kayo rito? Kaedad ko. 1958, nagsimula ang simbahan. Ganon din sa isang simbahan, di ba? Nakaramdam ako ng kalungkutan. Bakit? Sa isang simbahan naman na pinakamakatanda rin. Ilan sa inyo ang mga anak na professional na businessman, lawyers, dentists, doctors, engineers, nasa abroad? Madami-dami nagtaasan ng kamay. Di nagagandahan na po ang inyong mga bahay. Ang gaganda na ng inyong buhay. Ang gaganda ng ngiti. Ilan naman ang mga pastor na nanggaling sa local church na ito? Bilang sa daliri. Bilang sa daliri. Bakit? Bakit? Mga kapatid, nasa business of God tayo. Ang business ng Panginoon, souls. 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 Wala nang pinakamahalagang object. Creation sa balat ng lupa. Kaluluwa. Ako, ikaw, yung anak mo, yung isang beggar, yung isang homeless, mahalaga yan sa Panginoon. Yun ang dapat nating maabot. Makikita natin ang Panginoon. Naglalakad ang Panginoon, narinig ng bulag. Sumigaw, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Sabi ng apostol, patigilin mo yan, ang ingay. Pero ang Panginoon, ano ginawa? Tumigil siya, linapitan. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Lord, gusto kong makakita. Wala kayong mababasa sa Bible na tinalikuran ng Panginoon. Si Bartimeus, gusto lang makita ang Panginoon pumanik sa isang puno. Ang puso niya naghahanap sa Panginoon. Ang daming taong nakasunod. Hindi concern ng Panginoon sa mga taong nakasunod dahil sa pagkain. Dahil sa paghanga. Tumingala ang Panginoon. Bumaba ka, dalian mo. Pupunta ako sa bahay mo. Di ba yung isang bantog na talata? Pumarito siya para ano? Hanapin at iligtas ang mga nawawala. Dahil kay Bartimeus, anak ka ni Abraham. Sinadya ng Panginoon na puntahan, tawagin si Bartimeus. Yung babae, chapter 15 ng Mateo, na Syro-Phoenician woman. Mihingi ng tulong, Panginoon, yung anak ko nasa bingit ng kamatayan. Inisnab ng Panginoon, pinatitigil ng mga apostoles ang ingay ng babae. Sabi ng Panginoon, oy babae, hindi pwedeng ibigay ang pagkain ng anak sa aso. Di ba kaya hiya yun? Ikaw hiyain ng ganyan, baka pumasok ka sa sinapupunan ng iyong inay. Nireject siya ng Panginoon. Hiniya siya ng Panginoon. Dahil ang Panginoon by that time, kaasrap niyang babae, isa siyang Hudyo. Prejudice sa Gentiles. Full of biases. Racist. Pero anong ginawa ng babae? Sabi ng Bible, sinamba niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, aso man ako, may karapatan akong kumain ng mga nalalaglag sa hapagkainan. Kapatid, pag sinamba mo ang Panginoon, yan ang sasabihin ko sa inyo ngayong hapon, yan ang kahinaan ng Diyos. Pag sinamba mo siya, wala na siya magagawa. Kundi balikan ka, lingunin ka, lapitan ka, i-honor ka, ibangon ka kapag sinamba mo ang Panginoon. So bilang mga pastor ka manggagawa ko, maging worshiper tayo. Dahil yan ang hinahanap ng Panginoon. Maging matapat tayo, maging humble tayo, maging soul winner tayo, dahil yan ang heartbeat ng ating Panginoon. Simple, tatapusin ko ito sa ganitong kataga. Kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang gawin nyo.
Tumayo tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoong Kristo. Palakpakan natin ng malakas, sambahin natin ang Panginoon.